Isa ba yung mga bagay na ito kung bakit takot ka kay immigration? Pag-usapan natin sa videong ito. Magandang araw, ako po si Tots, the Accidental OFW at wala po tayong video last week dahil po tayo ay naglakbasya, pumunta po tayo sa Bangkok, Thailand. Pero meron po tayo ilalabas ng mga videos tungkol doon sa mga nangyayari sa immigration. Pero pag-usapan muna natin, bakit ba natatakot yung isang common traveler kung siya ay dadaan sa immigration? Yung unang-unang dahilan dito ay yung mga first-time travelers o yung mga tao na walang idea doon sa immigration process. At hindi natin maikakaila na napakaraming mga tao na mga first-time na magta-travel at hindi nila alam at base lang doon sa mga naririnig o nababasa nila or napapanood nila yung mga idea nila doon sa immigration process. At hindi natin sila masisisi dahil dito. Pero isa po yung video natin na maipagmamalaki natin doon sa mga nakakapanood ng mga first-timers, ng mga travelers para magabayan sila doon sa immigration process. Hindi po sapat na manood ka ng video. Yung immigration process, pinaghahandaan yan, pinagpapraktisan yan at yung mga documents, kailangan na pinaghahandaan bago magbiyahe para kahit ikaw ay first-timer, hindi ka matatakot kay immigration. Yung pangalawang mga batch ng mga tao na takot sa immigration ay yung mga alam nila na kulang yung mga documents nila na kinakailangan at hahanapin ni immigration pero suntok sa buwan dahil inaasahan nila na baka mamaya swertihin sila at hindi nahanapin ito ni immigration at mali pong kaisipan ito. Hanapin o hindi ni immigration, dapat handa tayo at kumpleto yung mga documents na kinakailangan natin paghandaan at ipakita kay immigration officer. At dahil po ito sa makakatulong tayo para mapabilis yung pagpaprocess nung ating immigration clearance kasi kung halimbawa marami pang itatanong sa iyo, syempre mas matagal yung ilalagi mo doon sa immigration counter at syempre makakasagabal ito doon sa mga oras doon sa mga ibang mga tao na nakapila. Opo, alam natin na kailangan busisiin ito kaya kung kumpleto na yung documents mo, titignan niya sa first round ng screening at kung kumpleto na, wala nang ibang mga problema, siguro mga routinary questions na lang yung tatanong sa iyo pero makakalusot ka at hindi ka dapat matakot kay immigration officer. Yung pangatlo at ito po ay napaka-common, yung may itinatago na ibang purpose doon kay immigration officer doon sa declared purpose at saka doon sa actual purpose. At karaniwan na po dito, syempre yung mga i-declare nila na sila ay turista pero ang totoo ay magtatrabaho sila sa ibang bansa or meron nang nag-iintay na trabaho sa kanila sa ibang bansa. At marami po tayong mga kaso na nakita na ganito yung ginagawa. Halimbawa, maglilipad sa Singapore or lilipad sa Thailand or lilipad halimbawa sa isang non-visa Asian country, tapos from there meron connecting flight sa ibang bansa at syempre hindi mo nila sasabihin na may trabaho sila, na meron na silang trabaho doon or maghahanap sila ng trabaho doon kasi kung gagawin nila ito, hahanapan sila ng mga documents ni immigration dahil syempre alam natin na bawal po yung direct hiring unless nandoon ka, mag-fall ka under doon sa mga exemptions at saka doon sa mga circumstances na po pwede ka iwaran ng exemptions. Pero bukod po dito, hindi po pwede yung direct hiring. Kaya natatakot yung ibang mga tao kasi baka mahuli sila ni immigration officer na hindi totoo yung dineclare nilang purpose at napakarami pong mga bagay para i-verify ni immigration officer ito. Kung halimbawa kayo ay meron ng work visa or dito sa Singapore yung in principle approval ng inyong visa, makikita na po ito dahil open po at public at po pwedeng i-check ni immigration officer yung mga bagay na ito. So, lesson learned para hindi tayo matakot doon sa immigration officer, i-declare po natin yung totoo at actual purpose natin at ihanda yung mga documents kung kailangan natin ito.
Yung pang-apat na reason ay tayo na rin yung may kasalanan kasi masyado tayong natatakot dahil sa kakapanood natin ng mga offload stories saka yung mga offload videos sa saan mang social media post. At okay, valid na kailangan panoorin natin ito para magabayan tayo dahil baka mamaya nandoon at pareho yung circumstance natin doon sa na-offload para paghandaan natin yung diskarte or yung mga requirements na kakailanganin. Pero alalahanin po natin na kahit na siguro pareho yung dahilan, hindi po magkakapareho yung circumstance ng tao. So baka mamaya dahil dito yung isang traveler hinahanapan ng COE, yung isang traveler hindi naman hinahanapan, yung iba hinahanapan ng source of income at saka yung mga reason for para bumalik sa Pilipinas, yung iba hindi naman. So depende po sa kabuuan ng mga circumstances ng isang traveler yung screen at pag-assess sa kanya. At yun din, syempre, dahil dito, depende dun sa circumstance niya kung bakit siya ma-offload na dapat ay hindi kinakatakutan ng isang regular na traveler. At yung panghuli, bakit natatakot yung isang regular traveler kung siya ay may previous offload record at hindi pa niya naayos yung mga bagay na sinabi sa kanya ni immigration officer at gumagawa siya ng mga creative ways or yung mga kakaibang diskarte para sa tingin niya ay hindi siya mahuli. Halimbawa, mapapabago siya ng passport. Halimbawa, lilipat siya ng ibang airport. Halimbawa, lilipat siya ng ibang probinsya para doon sa ibang probinsya ng airport siya dadaan. Pero kung hindi mo inayos yung offload na records mo or yung mga requirements na hinanap sa'yo, ganun pa rin. Kung dadaan ka sa immigration, makikita nila na meron kang record ng offloading at itatanong pa rin sa'yo yung circumstances na ito at hahanapin yung hinahanap sa'yo doon sa maliit na papel. Kaya dapat po kung tayo, wag naman sana ay ma-offload, wag natin iwawala yung maliit na papel na yon, kailangan alam natin yung mga requirements. Or kung hindi tayo binigyan ng maliit na papel, dapat bago tayo umalis kay immigration officer doon sa secondary screening ay naiintindihan natin ano ba yung reason bakit tayo hindi pinayagan lumipad, bakit ba tayo in-offload. Dahil kung hindi natin alam ito at sa susunod na lilipad tayo ay wala tayong ka-idea na ito ay hahanapin ulit, malamang ma-offload ulit tayo.